Manong, magtatanong lang po sana kami. May kilala po ba kayong Nicolo po dito? Baka yung anak niya nawawala noon. Nicole din pala ang pangalan noon. Alam kong nandyan ka, Nicolo. Magpakita ka! Hinahamon mo ko, di ba? Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig kung nasaan mang lupalop kayo ng mundo ngayon. Huwag din nating kalimutang batiin ang magagaling nating narrator, si Miss Clar at si Sir Jay. At bilang tagabahagi ng kwentong ito, lahat ng pangalan dito ay babaguhin ko. Bilang proteksyon na rin sa pagkakakilanlan ng bawat sangkot sa mga nangyari noon. Ako po si Miguel. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. May isang painting kasi akong nakita na nakatambak sa lumang kwarto ng aming bahay noon. Ang sabi ng nanay ko bago siya mamatay, huwag ko raw puntahan. Pero ang lugar kasi na nasa painting, sobrang naintriga ako. Napakaganda kasi nito. Kaya nang pumanaw ang nanay ko sa sakit sa puso, nakaisip ako ng hakbang ng pagsuway sa mga bilin niya. Sigurado ka, sir? Pupuntahan mo yung lugar na yan? Oo, Lilian. Gusto ko kasi malaman kung saan ito eh. Ikaw ba? Hindi ka ba curious sa lugar na to? Ang ganda oh. Siyempre, nagtataka rin ako. Malaking bahay sa tabi ng talon. At mismo sa gitna ng gubat? Sinong artistang hindi maiintriga dyan? Ang ibig ko kasing sabihin, sir, yung mama mo, okay lang ba sa'yo na suwayin mo yung last wish niya? Na pinangakuan mo rin ng oo? Hindi ako nakaimik noon. Ang totoo kasi kapag sinaway ko ang hiling ni mama, para ko naman siyang niloko. Pero kasi, para naman sa akin si mama patay na. Ako kasi nabubuhay pa at naghahanap buhay rin. Malaki ang gallery ko noon at marami na rin akong studio painters. Pero parang hindi ako kontento sa mga idea nila. At talagang walang makakadaig sa painting na natagpuan ko sa bodega ng bahay namin. Iba ang style noon at ramdam kong may lugar talagang ganon. Ang painting na yun kasi, malaking bahay sa tabi ng talon. Parang gawa sa bato ang sa ilalim na bahagi base sa imahe. At sa talon bandang kaliwa nito, may malapad na bato at may magkasintahan na kumakain habang nagtatawanan. Maintindihan sana ako ni mama kung puntahan ko tong lugar na to. Bakit kaya hinahatak ako ng painting na to? Ano ba meron dito? Hindi kaya ang lugar na to yung pinanggalingan ni mama noon? What if siya tong babaeng ito? Tapos tong lalaki, boyfriend niya dati? Alam ko kasi kung sino ang tatay ko. Siya kasi ang nakagisnan kong ama hanggang sa umabot ako sa 7 taong gulang bago sila naghiwalay. Kaya masasabi kong hindi ko tatay ang nasa painting at baka ex lang yon ng nanay ko. Dahil sa porsigido talaga akong puntahan ng lugar, bumalik ako sa bodega ng bahay namin noon at naghalukay. Ang gusto kong makita roon, address ng lugar. Nagbabaka sakali ako sa ibang bagay na baka may makita akong address. Maya-maya lang, habang nasa loob ako ng bodega na yon, may kumatok naman sa pintuan. Sir, dinner na daw po sabi ni nanay. Mauna na kayo. May hanapin lang ako. Mga painting, sir? Naghahanap ako ng address. Baka kasi may makita akong address ng probinsya, di ba? Sir naman, paano ko makakahanap ng address ng probinsya dito sa bodega? Sa internet siguro, marami kang makikitang address doon. Siraulo ka talaga, Lilian. Address ng location na nasa painting, hindi basta address lang. Pupuntahan mo talaga, sir? Ay nako, magtatampo yung mama mo niyan sa'yo. O siya, kapag may nakita ko address dito, isasama kita ha. Dahil sa sinabi ko ay lumapad ang ngiti niya. Excited naman siyang lumapit sa akin.
Talaga, sir? Sasama ako? Oo, wala kasi akong aalalain kapag hindi ka kasama eh. Aray ko naman, isasama pala ako para alilain lang. Eh bakit? Ano bang gusto mo? Aasawahin ko. Hala naman, itong si sir talaga. Sinisimula na naman ako. Mamaya, sasagot ako ng oo sa'yo eh. Dahil sa sinabi niya ay pinitik ko ang noo niya at pareho kaming nagtawanan. Ganun lang kami ni Lilia noon kung magbiroan. Tumulong na rin siya sa paghahanap hanggang sa may nakita siyang brown envelope na punong-puno na ng alikabok sa katagalan. Madumi nga ito na talagang dumidikit na. Oh, ito sir oh. Baka dito meron. Ano yan? Patingin nga. Hinablot ko yun sa kanya at agad na binuksan. Napaubo pa ako dahil sa kapal ng alikabok na pinagpag ko. Nang buksan ko yon, nangunot ang noo ko nang makita ko ang birth certificate na naroon. Sino naman to? Nicolo III? Paano ba basahin tong apelido nito? Patingin nga ako, sir. Oh, ito oh. Puro of... Oo nga no. For you, ble, ay ewan. Nabubulol din ako, sir. Mahina akong magbasa ng mga weirdo na spelling eh. Basta, of yung apelido, okay na yan. Pero, sino yung Nicolo III? Wala naman akong kilalang Nicola sa pamilya mo ah. Kahit sa father side mo. Ako din naman eh. Pero dito, ano? Anak siya ni Mama? Ano, sir? Anak ng mama mo? Oo, ito oh. Mas matanda sa akin na 1 taon. Tignan mo. Yung mother na nakalagay, pangalan niya ni Mama oh. Oo nga, sir, no. Tapos mas matanda sa'yo ng 1 taon? Hala, paano yun? Maliit pa siya nun, buntis na agad ang mama mo sa'yo? Sinong tatay niyan? Ito oh, si Nicolo na Junior. Tiningnan ko ang address at doon nga may nakasulat na pangalan ng probinsya. Napatingin ako sa pader ng bodega na yon. Napapaisip ng malalim kung sino itong anak ni mama na hindi ko pa alam. Naku sir, may kuya ka pa yata eh. Pero iba yung tatay. Baka sa tatay niya siya lumaki. Pupuntahan ko tong lugar na to, Lilian. Tsaka may kuya pala ako. Bakit hindi sinabi sa akin ni Mama? Tsaka paano niya nagagawa yun? Anak rin naman niya yun ah. Bakit ako lang yung lumaki sa kanya tapos hindi ko pa alam? Dahil naman sa natuklasan ko, hindi na ako nagdalawang isip. Sinama ko si Lilian noon na umalis. Bali ang gallery ko, iniwan ko lang sa isa sa mga pinagkakatiwalaan ko. Bumiyahe kami ni Lilian. Masyadong malayo ang probinsya na yon. Tumawid pa talaga kami noon sa dagat. Buti na lang pwedeng masakay sa barko ang sasakyan, kaya nadala ko pa rin ito sa pagtawid at may nagamit kaming dalawa. Sa haba ng biyahe, tumigil muna kami sa isang bayan. Isang hotel ang pinasukan namin at doon kumuha kami ng isang unit. 2 kwarto na yon kaya tig-isa kami. Gandang lugar din dito sir no? Makahoy. Tsaka mura lang. Ang problema lang dito, mukhang malayo sa mga restaurant. Meron naman siguro dito sir na luto mismo nila. Masarap din kaya? Baka mamaya maasin yan. Karamihan pa naman sa mga murang hotel, ganun ang luto. Maalat. Di tikman natin. Ano, order na ba ako? Mukhang gutom na gutom ka na eh. Sige nga, yung may sabaw ah. Baka meron sila. Lumabas naman agad nun si Lilian. Ako naman, nakikipag-usap muna sa mga tao ko sa gallery para kumustahin sila. Maayos naman daw sila doon at ang ilan pa nga ay may mga order. May serbisyo din kasi kaming magdodrawing ng mga family picture na malalaki ang sukat. At ang ilan sa mga studio painters ay nakakarami nito. Maya-maya ay bumalik si Lilian at sinabi sa akin ang order niya. 1 oras na paghihintay yon at pagkatapos nga ng 1 oras,
Dumating ang pagkain namin. Tara sir, nahanda ko na yung pagkain. O sige, gutom na nga ako eh. Agad kong nilapag sa couch ang cellphone ko at tumungo na sa hapag. May maliit na lamesa roon na pagkakainan sa loob ng unit. Nang tingnan ko ang pagkain, natakam ako. Tingin ko talaga noon masarap, pero nang tikman ko, sabay pa kami ni Lilian na natigilan kaming pareho at napatingin sa isa't isa. Lilian, mahal ba ang asin? Pweh, ang lansa naman ng sinabawang baka dito. Agad siyang naduwal matapos niyang sabihin yon at tumakbo ng banyo. Ako naman napatingin sa pagkain. Hindi ko tinikman ang sinabawang karne. Sa Bicol Express ako tumikim at wala rin itong kaalat-alat. Halukay ako ng halukay sa pagkain. Napangiwi naman ako nang may makita akong putol na kuko. Sa inis kong yon, binalik ko sa lagayan ng pagkain at saka bumaba. Tumungo ako sa desk at kinumpronta ang mga staff doon. Miss, maaari mo bang paliwanag sa akin kung ano ibig sabihin nito? Walang lasa yung pagkain tapos may kukupan ng tao? Ano to? Ano po, sir? Patingin nga po. Oh, ayan oh. Tignan mo. Tikman mo rin. Bicol Express yan. Pero may kuko at walang alat. Ano yan? Unsalted Bicol Express with kuko? Hala, sorry po sir. Nagkamali po yata ng bigay yung staff. Para po sa may-ari itong napunta sa inyo. Teka lang po. Bea, sino nagluto nito ha? Ma, teka lang po. Nagkamali lang po sila ng bigay. Yung nagbigay ang nagkamali? Iharap mo nga sa akin. Nako, teka lang po sir ha. Magluluto lang po kami ulit. Pasensya na po talaga. Ma, magluluto na lang kami ulit. Hindi na. Lalabas na lang kami. Nang magsalita ako ay napatingin sa akin ng babaeng nanggagalaiti sa galit. Sa pagkakaalam ko dahil sa sinabi ng babae ay may-ari daw yon ng hotel. Pero ang paraan ng tingin niya sa akin, parang mababang uri ng nilalang. Ako naman noon, ugali ko ang maging salamin ng tao. Kung mabuti ang pakikitungo sa akin, mabuti rin ako. Pero kung hindi, hindi rin. Baliwala ako sa may-ari kaya baliwala din siya sa akin. Ginawa ko rin sa kanya kung ano ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Umalis ako noon at bumalik sa unit. Inaya ko na lang si Lilian na kumain sa labas. Malayo pa ang pinuntahan namin noon pero at least may nahanap kaming restaurant. Eh nako, bad trip talaga yung hotel na yun. Mura lang kasi kaya siguro malala yung mga pagkakamali nila, sir. Kung may ibang hotel lang, lilipat talaga tayo eh. Eh nako, hayaan na nga lang natin yun. Isang gabi lang naman ng pahinga eh. Bukas lalarga na din tayo. Buti pa dito, sir. Masarap yung pagkain. Hapon na kami umuwi ng hotel noon. Pagpasok namin sa entrance nito, naroon at nakatayo ang may-ari. Binati ito ni Lilian pero tumaas lang ang kilay ng babae. Ay, ang sungit naman. Deserve ba natin to, sir? Huwag mo na lang pansinin, Lilian. Umakyat na lang tayo. Grabe, sir, no? Iba rin yung taas ng kilay niya. Halatang kilay ng baklang nagme-menopause. Natawa ko kaya hinawakan ko ang buhok sa bunbunan niya at marahan siyang inaakay paakyat sa hagdan. Tawanan kami noon hanggang sa makapasok kami sa unit. At sa higaan naman noon, nakasalpak sa tenga ko ang headset. Pumikit na ang mga mata ko noon dahil sa antok na likha rin ng musikang pinapakinggan ko. Nang biglang nakarinig ako ng sigaw ng babae. Napamulat ako ng mga mata at pinakinggan ito ulit. Naulit pa ang sigaw ng babae kaya napabango na talaga ako. Ano yun? Lilian? Nandiyan ka ba sa kwarto? Lumabas ako ng kwarto. Nakita kong bukas ang kwarto ni Lilian. Nagtaka ako kung nasan siya pero narinig ko ang banyo noon na lumalagaslas ang tubig.
Maya-maya pa ay namatay ito. Lumapit naman ako doon para kumatok sana pero biglang nagbukas. Pareho kaming nagulat. Napasigaw siya at ako naman ay mabilis na tumalikod sa kanya. Paano kasi nahulog ang tuwalya niya? Hoy sir! Anong ginagawa mo dito? Walang iya ka talaga, Lilian. Bakit mo binuksan? Siyempre lalabas ako eh. Ba't ka ba nandyan? Kakatakot ka sir ha? Ikaw baka mamaya may bala ka pala sa akin. Sira ulong to. Anong pinagsasabi mo dyan? Bilisan mo na nga. Magtapis ka ng tuwalya. Oh, ito na. Tapos na. Ano ba kasing kailangan mo, sir? Saka ako humarap sa kanya at may tuwalya siya sa katawan at ganun din sa ulo. Sandali pa akong napalunok noon nang masulyapan ko ang 3 nunal niya sa leeg. Tumighi muna ako bago nagsalita. Akala ko kasi ikaw yung babaeng sumisigaw eh. Minarinig ako. Babaeng sumisigaw? Wala naman akong narinig eh. Baka sa labas yun. Teka, bakit nga pala sumisigaw? Abay malay ko. Kung ano man yung dahilan ng pagsigaw noon, ang mahalaga, kumpirmado na hindi ikaw. Tsaka, bakit ka ba naliligo sa gabi? Sinusulit ko lang yung bayad mo, sir. Ang pangit kasi ng serbisyo nila dito sa hotel. Kaya babawi ako sa tubig. Kaya kung ako sa'yo, maligo ka na rin. Tagalan mo, damihan mo yung paggamit ng tubig. Para sulit naman yung bayad. Bukas pag alis natin, maliligo ako ulit. Oo nga no. O siya sige, maliligo na rin ako. Dahil sa sinabi niya ay naligo nga ako. Tumagal ako roon siguro mga 1 oras na babad. Nang matapos ako at kasalukuyan ng nagpupunas ng tuwalya, bigla akong nakarinig ng sigaw na naman ng babae. Napatigil ako at napakunot ng noo. Na naman? Sino ba yung sumisigaw na yun? Dali-dali akong nagtapis ng tuwalya at lumabas ng banyo. Ang sigaw ng babae. Papalapit at sa sobrang kuryosidad, binuksan ko ang main door at biglang may babaeng pumasok. Nagulat ako dahil duguan siya at bigla niyang isinara ang pinto. Nilak niya pa ito. Sorry po, sir, kung naistorbo ko po kayo. Pwede po bang dito po muna ako? Sino may gawa niyan sa'yo? Mama ko po. Mama mo? Napatingin ako sa kanya noon. Dumudugo ang bandang balikat niya. Hinawakan ko naman yon at sinuri. Hindi na siya sumagot sa tanong ko at basta na lang siya umiyak. Bumukas naman agad noon ang kwarto ni Lilian at kasalukuyan siyang nagsusuklay ng buhok. Natigilan siya nang makita ang staff ng hotel na duguan. Hala, ano nangyari sa kanya? Bakit ang dami niyang dugo? Ewan ko nga dito eh. Sinaktan daw ng mama niya. Ano? Ng mama niya? Bakit niya to ginawa sa'yo? Masyadong brutal to ah. Ano po kasi, may nagawa lang po akong kasalanan na ikinagalit niya. Tulad dun sa pagbigay ng pagkain na nagkapalit. Pero mamaya wala na rin yun. Nasugatan niya ako at sapat na yun sa kanya. Yun lang naman ang gusto niyang makita, yung dugo. Tumakas lang ako kasi baka matuluyan na niya ako. Pasensya na po kayo Ano? Sinasabi mo bang nasasatisfy siya kapag nasasaktan ka? Tumango ang babae at malungkot na napayuko. Napatakip ng bibig si Lilian at ako naman ay nagimbal. Sakit niya na po yun at mahirap po yung gamutin. Sakit? Naku po, sir, ano nga tawag sa sakit na yon? Abay ewan ko. Pero tama ka. May ganun sakit talaga kaya may term nga para doon. SPD po. SPD? Anong ibig sabihin nun? Sadistic personality disorder. Napatingin ako kay Lilian. Siya naman ay parang napansin ang sitwasyon ko at hinarap niya ang babae.
Sige na sir, ako nang bahala sa kanya. Magpalit ka na muna. Huwag kayong lumabas ha. Hindi pa siya okay eh. Alam kong sa kalagayan ng babae, kailangan niya talagang magamot. Pero siya na ang may sabi na delikado lumabas. Talagang hindi kami lumabas dahil ang totoo natatakot rin kami noon. Si Lilian ang nag-asikaso sa kanya. Ako naman noon ay nagbihis. Doon na rin natulog ang babae sa kwarto niya. Mabuti na lang talaga noon. Wala rin namang kumatok sa pintuan. At kinabukasan, paglabas ng babae, ang sinabi niya ay huwag namin siyang samahan. Nag-aalala man kami, pero kailangan namin siyang sundin. Ang sabi niya kasi, minsan lang naman daw nangyayari yon. Nag-check out na lang kami noon at nagpatuloy sa biyahe. Grabe naman yung nanay ni Bea, sir, no? Bea pala pangalan nun? Oo, natanong nga rin niya yung pangalan mo eh. Anak pala siya ng may-ari ng hotel. Tsaka may ganun palang tao. Kaya pala masungit yung nanay niya dahil may sakit palang ganun. Grabe, nakakatakot yung ganun. Buti nga hindi nagpumilit pumasok sa ating kagabi. Baka isa rin yun sa rason kung bakit mura ang hotel. Lugin-lugi naman kasi yung guest kapag mahal eh. Buti na nga lang isang gabi pa lang yung binabayaran ko dun. Nagmamadali ka namang makarating agad sa pupuntahan natin, sir eh. Nang makarating naman kami noon sa lugar, isang baryo yon at halatang payak lang ang pamumuhay ng halos lahat ng nakatira doon. Watak-watak din ang mga bahay-bahay at mas malawak pa ang parte ng mga palayan at napapalibutan ito ng kagubatan. Ito na ba yon, sir? Nakita mo yung arko kanina bago tayo pumasok. Di ba yan yung pangalan ng lugar? Sa bagay, ito rin kaya yung lugar kung saan matatagpuan yung bahay sa gilid ng talon? Hindi ko lang alam, pero posible din yon. Sa mga gamit ni mama ko yung nakita eh. Tara nga, magtanong-tanong tayo. Iiwan natin yung sasakyan dito, sir? Sa tingin mo, makakadaan ba yung sasakyan natin sa pilapil ng mga palayan? Ay, oo nga no. Sabi ko nga, iwan na nga natin yung sasakyan. Napailing naman ako at nauna nang bumaba. Pagkasara naman namin ng sasakyan, nauna naman siyang humakbang sa akin pababa sa may pilapil. Hindi siya sanay maglakad sa ganong lugar, kaya nakadipa ang dalawa niyang braso para makapagbalanse. Ito ba yung daanan nila, sir? Nakakatakot naman dito. Baka matumba pa ako dito eh. Sarap mo nga itulak eh. Hoy sir, wag naman. Di ba gentleman ka? Ako naman habang natatawa ay hindi sinasadyang natapilok. Nahulog ang isang paa ko sa pilapil at bumaon yun sa putik. Aray ko! Lilian, yung paa ko, yung sapatos ko bumaon. Humalakhak si Lilian sa sitwasyon ko nang huminto siya at lumingon. Napatuwad pa talaga siya sa pagtawa habang ako naman ay hirap na hinila ang paa mula sa pagkakabaon. Langya talaga. Ba't ba ganyan mga Pilipino? Kapag may nadapa, tinatawanan. Imbis na mag-alala buti pa yung mga kano. Concerned pa sa'yo, tatanungin ka pa if are you okay? Makapagsalita naman to. Para ka namang hindi Pinoy ah. Aray ko! Sa sobra niyang pagtawa, paa naman niya ang nadulas at bumaon din ang sapatos niya sa putik. Ako naman noon, humalakhak ng tawa. Pero habang tumatawa, tinulungan ko din naman siya. Diring-diri pa siya noon sa putik na nahawakan niya. Kadiri naman to, sir. Saan tayo maghuhugas nito? Doon sa dulo, may bahay doon. Baka may poso sila doon. Bilisan mo kasi yung lakad. Nag-iinarte ka pa eh. Sinikap lang naming makarating sa lugar na yon. Pero hindi agad kami nakapasok sa bakod na gawa sa kawayan dahil may mga aso sa loob na tumatahol. Ang babangis pa ng mga ito na naging dahilan din ng pag-atras namin. Hala sir,
May mga aso! Kumalma ka kasi. Huwag ka tumakbo, baka habulin ka. Tao po. Tao po. Naghintay kami ng ilang sandali at may batang lumabas mula sa likuran. Napatingin ako sa hawak nitong kawayan na nakadantay sa balikat. Tapos may hawakan at sa dulo naman ay may gulong na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa bagay na yon. Pero alam kong yon ang mga laruan ng mga bata karamihan sa probinsya. Hello bata. Magandang araw sa'yo. Sinong kasama mo dyan? Sumagot naman ng bata na tatay niya raw. Tapos ang sabi niya, tatawagin niya lang kaya umatras ito. Dala ang laruan at narinig ko pa ang pagtawag nito sa ama. Ang sabi pa ng batang yon ay alog at ala daw na naligaw. Ano daw, sir? Alog at ala? Pangit ba tayo? Ano? Bakit ba ibig sabihin ng alog at ala? Baka mamaya, racism pala yun. Malay natin, baka yun yung tawag nila sa maputi ang balat. Baka tingin ng bata sa atin, mga kanuat ka na. Kaya alog at ala. Maya-maya naman noon, bumalik ang bata at may taong kasama ito na may hawak pang itak. Nagtanggal ito ng sombrero at nangungunot ang noo na nakatingin sa amin. Sino kayo? Manong, magtatanong lang po sana kami. May kilala po ba kayong Nicolo po dito? Nicolo na buhay? Abay, wala. Ang Nicolo kasi na taga rito noon, ewan ko, sabi nila patay na eh. Nicolo III po. Nicolo III? Sa pagkakaalam ko, Nicolo Jr. lang ang meron dito. Pero noon lang yon. Nicolo III po eh. Dito po kasi naka-address yung birth certificate niya na hawak namin. At ang tatay niya po, Nicolo Jr. yung nakalagay. Baka po anak niya. Baka yung anak niya nawawala noon. Nicolo din pala ang pangalan noon. Hindi ko na naaalala eh. Teka, bakit nyo ba hinahanap? Wala nang natira sa pabilyang yun ngayon ah. Kung dito po sila noon, saan po yung dating bahay nila? Pwede po ba namin puntahan? Ay teka, bakit nyo nga ba sila hinahanap? At saka, bakit kayo puno ng putik pala? Pasensya na po. Nadulas po kami kanina dun sa may dulo. Hindi po kasi kami sanay na dumaan sa pilapil eh. Bakit naman kasi kayo doon dumaan eh? Nandito sa kabila ang malawak na daan papunta dito sa bahay. Itinuro niya ang gawin ng dinaanan namin. At doon na lang ako napangangan nang mapagtanto ko na may mas maayos pala na daan kumpara sa dinaanan namin kanina. Hindi lang talaga namin nakita. Ayun naman pala sir eh. Nagtiyaga pa tayo sa maliit na pilapil na yun tapos dito pala may malakalisadang daan. Ano pa ba magagawa natin? Nandito na tayo eh. Hay nako, mabuti pa magugas muna kayo. Halika kayo, dito sa bandang likod meron ditong tarog. Sige ho Manong, maraming salamat po Sumunod kami ni Lilian sa kanya at doon ko nakita ang sinasabi niyang tarog. Natuwa pa ako kasi ang dinadaluyan ng masaganang tubig ay kawayan. Hala sir, ang cute naman nito. Uy, ang sarap ng tubig ang lamig. Oo nga no. Manong, saan po ba to galing? Ang unique po ng style nito Halatang ngayon pala kayo nakapunta sa probinsya. Yan ang sinasabi kong tarog. Galing pa yan sa malaking tuburan doon sa paanan ng bundok. Kaya malamig yan at malinis. Tuburan po? Yung tubig na lumalabas mismo sa ilalim ng lupa. O di kaya sa mga biyak na bato, yun. Bukal po pala. Tubaran pala ang tawag niya dito. Pero grabe no, ang sarap ng tubig nito. Ano po yung alog at ala? Narinig ko yata na sinabi yun ng anak ko. Ang ibig sabihin nun mga taong nagsasalita ng Tagalog. Kapag alog ay lalaki,
Kapag ala naman ay babae. Ah, yun pala yun. Ikaw pala si Alog, sir, tapos ako si Ala. Astig nun ah. Natawa na naman ako sa pinagsasabi ni Lilian. Natawa rin si Manong dahil tinuro niya ako tapos tinuro niya rin ang sarili niya. Matanong ko lang. Kayo ba'y magnobyo? Hala, hindi po. Boss ko po siya tapos ako po, alilahan niya. Anong alila? Sira ulong to. Di ba sabi mo, isasama mo ko para may maalila ka? Baliw, nagbibiro lang ako eh. Ah, nagbibiro lang pala siya, Manong. Ibig sabihin, magnobyo nga kami. Dahil na naman sa sinabi niya ay pinitik ko ulit ang noo niya. Natawa na lang si Manong sa kakulitan namin noon. At maya-maya pa, nagaya siyang pumasok kami sa bahay nila. Binati ko ang anak niyang abala sa paglalaro ng laruan. Pinuna ko rin yun kay Manong. Ang unique kasi ng style at kung ano-anong imahe naman ang naglalaro sa isip ko para ipinta yon pag uwi ng Maynila. Ang bahay nila Sir Nicolo noon, malapit lang yun sa bukal na pinanggalingan ng tarog. Doon naman mayroong malaking talon. Malaking talon po? Yung bahay po ba nasa tabi ng talon? Ay hindi. Walang bahay sa tabi ng talon. Pero malapit lang sa talon. Pero ang lugar na yun kasi, hindi masyadong nilalapitan ng mga tao. Bakit ho? May nagmumulto po ba? May mga bata kasi noon na napunta roon at hindi na nakabalik. Tapos ang mga pulis naman doon ay nag-imbestiga. Abay, hindi rin nakabalik. Ang mga taong nagpunta roon na mga hindi nakalapit masyado sa bahay. Ang sabi mabaho daw yung lugar. Nakakasulasok daw ang amoy. Pero matagal na naman yung nakalipas. Ano pong ibig sabihin nung nakakasulasok na amoy? Mabaho, iha. Ah, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, bakit po nakakasulasok yung amoy? Ano pong dahilan? Pasensya na, iha. Akala ko hindi mo alam yung nakakasulasok. Ano kasi dati, may kwentong parang sinumpa ang pamilyang yon. Nagpatayan daw ang mga ito sa loob ng bahay nila. At ang nagwagi noon ay si Sir Nicolo. Siguro'y dahil galit siya sa pamilya niya. Ang sabi kasi ng ibang tao noon, baka nga pamilya niya ang naglayo ng anak niya sa kanya. At nalaman niya sa huli kaya pinagpapatay niya ang mga ito. Tapos ang hinala ng mga tao kung bakit nangangamoy ang mabaho ng lugar ay dahil baka si Nicolo ang namatay roon. O baka ang katawan din ng batang nawawala at ng mga pulis. Nang may mga pulis kasing namatay roon, wala nang may nagtangkap pasukin pa ang lugar hanggang ngayon. Naku sir, delikado pala eh. Abay, oo, delikado talaga. Bakit ba? May balak ba kayo puntahan ng lugar na yon? Pero kung ang Nicolo na the third ang sinasabi nyo at gusto nyo makita, nako, walang nakakaalam kung nasaan yun ngayon. Baka patay na nga rin siya. Sir, pupuntahan pa ba natin? Nakakatakot, hoy. Pero mas nakakatakot yung pananahimik mo ngayon. May balak ka, no? Napatingin ako kay Lilian sa sinabi niya sa akin. Hindi kasi ako umiimik. Ang totoo kasi niyan, nag-iisip ako kung pupuntahan ko pa ba ang lugar o hindi na. Rason ko kasi ang Nicolo III na yon, kuya ko. Pero ayokong sabihin kay Manong ang pangalan ng nanay ko. Sa history pa lang kasi ng pamilya, hindi na maganda. Baka iwasan ako ng mga tao sa lugar na yon. May balak ka ba, iho? Babala lang ha. Delikado doon. Oo nga naman, sir. Baka yung lugar pa na yun ang maging katapusan natin. Gusto ko pang magka-boyfriend ng panglima, sir, ah. Hindi ko naman mapigilang matawa sa sinabi niya. Pati si kuya noon, napahagik-hik rin. Napahaplos lang din ako sa mukha ko. Napatingin ako kay kuya na nagkukwento sa amin.
at saka sumulyap sa labas tapos sa relo na suot ko. At walang ano-ano ay nilahad ko ang kamay ko sa kanya. Ako nga po pala si Miguel, Manong. Dahil sa ginawa ko, humagalpak ng tawa si Lilian sa kadahilan ng nakarami na kami ng kwentuhan. Hindi pa kami kilala ng kausap namin. Si Manong noon, napagtanto din agad ang sitwasyon namin at natawa na lang din sabay tanggap ng kamay ko. Oo nga pala, ang daldal natin agad, no? Ako nga pala si Manong Jose mo. Tapos ang anak ko sa labas, yan si Junjun. Bunso namin yan. Ako naman po si Lilian, Manong. Kay Sir Miguel po talaga ako nagtatrabaho. Totoo pong alila niya ako. Buti po pagpapakilalang iniisip nito hindi yung pagpunta sa lugar na yun. 'Di ba sir, hindi na tayo pupunta doon? Siniko niya ako at napatingin naman ako sa kanya. Alam kong ayaw niya talaga kaming pumunta doon pero ako naman ay nagsalita. Paano kung puntahan kaya natin yung lugar na yun? Sobrang naku-curious talaga ako Sir naman kung patay, di patay. Naku sir, mag-isa ka na lang. Sabi ko sa'yo, di ba, gusto ko pang mag-boyfriend ng pang-5. Maaring puno kami ng kalokohan ng mga sandaling yon. Pero seryoso ako sa plano ko. Pero bago yon, nakiusap muna kami kay Manong na makituloy sa kanila. 2 lang pala sila doon, ang anak niya at ang asawa naman niya. Nagtatrabaho bilang kasambahay sa bayan. Alam kong labag din sa loob ni Lilian ang puntahan namin ang lugar. Kaya hindi ko na siya inaya nang mapansin kong abala siya sa pakikipaglaro kay Junjun. Dahil maging siya ay curious din sa laruan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, umalis ako noon na hindi nagpapaalam. Sinundan ko lang noon ang pinagmula ng tarog. Napakahaba pala noon. Pinagdugtong lang na kawayan hanggang sa dulo pa talaga. Oh, Miguel, saan ka pupunta? Oh, Manong, pasensya na Curious kasi talaga ako kung saan ba talaga to nanggaling at kung paano ginawa tong tarog na to Tulad nga ng sabi ko, malapit ito sa bahay nila Sir Nicolo noon. Pwede po ba makita yung bukal? Pwede naman. Halika, sumunod ka sa akin. Buti hindi siya nangwestiyon noon at nauna pa nga siya at sumunod ako. Nang makarating na kami sa medyo makahoy, may nakita akong malawak na daanan sa bandang kanan sa dulo banda. Tapos may malaking puno ng akasya na mataas din. Manong, saan po pupunta yung daanan na yun? Madahon na pero halatang lumang daanan na Yun ba? Papunta doon sa malaking bahay. Mayaman kasi ang pamilya na yon. May sasakyan kaya sementado ang daan. Mayaman pala yung pamilya na yun. Oo. Ang totoo nga niyan lahat ng palayan na nakikita mo sa lugar na ito, pag-aari nila yan. Kaya lang, ginamit namin ang lupa para ipagpatuloy ang palayan. Siyempre, sayang naman, hindi ba? Ibig sabihin po, itong palayan na sa inyo lang ang tanim, tapos yung lupa po hindi? Oo. Siyempre, wala naman nagkiklaim Hindi rin naman napansin ng DENR yata. Kasi kung oo, may pumunta na sa amin dito para magtanong kung sino ang may-ari na malawak na lupain na ito. Siyempre, dahil wala yung pamilya. At isa pa, masyadong isolated ang lugar na ito. Pansin mo ba? Oo nga po, Manong Pero, paano pala kapag mapansin ng DENR to? Hindi po ba yun komplikado masyado? Tsaka po yung realty tax nito, sino po magbabayad? Di ba po ba may ganun? Oo nga, may ganon. At hindi rin yun nababayaran. Tungkol naman sa pag-aari ng lupa. Kapag napansin ng DENR ito, ewan. Kung singilan naman yan ayan naman ang lupa. Kunin na nila at ibibigay naman namin siyempre. Kung tutuusin wala naman kaming karapatan dyan. Sadyang sayang lang talaga kung hindi namin tataniman ng palay. Kung sa bagay naman po. Pero
Parang hindi pa naman napapansin. Di ba nga sabi nyo, 2 dekada na? Oo, masyado na matagal. Ewan ko nga kung kailan pa ito mapapansin eh. Nako, sana hindi ho mapansin. Baka masubasta po eh. Hindi po ba ganun yon? Kapag wala nang may nagmamay-ari ng lupa, lumalaki ang utang sa realty tax tapos ma-auction. Nako, hindi ko alam yung subasta na yan at tax na yan, Miguel. Hindi kasi ako magaling sa usapang pag-aari ng lupa eh. Nang marating na namin ang kung saan talaga nagmumula ang bukal, agad na kinuha ni Manong Jose ang mga dahon na humaharang sa tarog para makadaan ng malaya ang tubig. Ah, dito pala nanggagaling yung tubig. Tsaka, ayun pala yung bukal oh. Kapag dito sa amin, walang problema ang tubig. Talaga sakana dito. Oo nga po eh. Di tulad dun sa amin, magbabayad pa kami ng tubig, tapos ang mahal pa. Buhay syudad eh. Pero yun nga lang, maaaring sagana nga ang pamumuhay sa probinsya. Pero ang kaalaman naman na matututunan, pamprobinsya lang din. Hindi tulad sa syudad na talagang maraming bagay ka mapag-aaralan. Na kahit saan ka mapadpad hindi ka maninibago. Saan po pala banda yung bahay? Doon pa sa taas na yon, iho. Aakyat ka lang dyan at makikita mo na yung taas. Masyado nang magubat eh. Napabayaan na kasi. O sige ho Manong, subukan ko pong tignan. Hindi naman siya nagprotesta talaga. Ako naman umakyat sa mga bato at may mga maliliit na bangin kasi doon. Masyadong malalaki ang mga punong kahoy. At pagdating ko sa itaas na bahagi, doon ko natanaw ang malaking bahay. May mga baging na rin na nakakapit rito kahit hanggang sa bubungan pa. Napatingin ako sa baba kay Manong noon at napansin kong abala siya sa paglilinis ng tarog niya. Sinamantala kong hindi siya nakatingin at saka umalis. Pinuntahan ko ang mismong bahay na yon. Hindi ko naaamoy ang nakakasulasok na amoy na ayon sa kwento. May sementadong daan nga papunta sa malaking gate. At pansin ko na bukas rin yon. Manghalang ako dahil napakalaking bahay yon. Sobrang sayang talaga na wala nang nakinabang. Ang tataas na rin ang bulaklak na santan. Yun nga lang, dahil kulang sa alaga ang lugar, malamok doon. Aray ko naman. Anak ng... Ang laki mong lamok ha. Tignan natin kung may laban ka sa palad ko. Ayan durog ka din. Nagkalat ang dugo sa balat ko noon. Kung saan-saan na lang ako kinakagat ng mga malalaking lamok. Kahit sarili kong pisngi noon nasasampal ko. Kung alam ko lang sana di sana nag-jacket na ako. Kainis, daming lamok. Pero tuloy pa rin ako papunta sa pinakamalaking pintuan nito. Bukas din yon. Pero nang nasa tapat na ako nito, nagdalawang isip akong pumasok. Nakatayo lang muna ako roon nang biglang nakarinig ako ng tunog ng ahas. Dahan-dahan akong napatingin sa kanan ko at nakita ko ang napakalaking ahas na nakaangat ang ulo para tuklawin ako. Dahil doon ay napasigaw ako at napaatras. Nawalan pa ako ng balanse at natumba saka ako inatake ng ahas. Hoy, sandali. Hindi tayo magkaaway. Animal na ahas to. Huwag mo kagatin. Pero pagtuklaw ng ahas, nakaantabay din ang kamay ko kaya bago niya pamasapol ang mukha ko, nahawakan ko siya sa leeg. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa leeg nito at doon naman niya ako pinuluputan ng katawan niya. Sa lakas niya ay napipitpit niya ako kaya ang ginawa ko noon, kiniskis ko ang leeg niya sa dulo ng hagdan at pinaghahampas din. Sinasabi ko na sa'yo hindi tayo magkaaway eh. Ayaw mo makinig eh. Durugin ko na lang ang ulo mong hayop ka. Mabuti na lang noon may nakita akong pala. Putol na yon at mapurol. Pero nagamit ko yon para patayin ang ahas. Sobrang laki pa naman noon at malakas. Mahaba kasi ito at kasinlaki ng braso ko.
Kaya ang pagpulupot niya sa akin, talagang sulit ang puwersa pero nanlalaban pa rin ako. Nang mapatay ko yon, lumuwag ang katawan niya sa akin at ako naman ay dali-daling tumayo. Tagaktak ang pawis ko noon na napatingin sa kamay ko na dumudugo na rin. Nasugatan din kasi ako sa pagkiskis ko ng ahas sa semento. Hindi ko lang alintana ang sakit dahil sa pagkataranta. Grabe. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakipaglaban sa asa. Nanalo pa ako. Nawala ang tawa ko nang marinig ko ang boses ni Manong Jose na tinatawag ang pangalan ko. Bago pa niya ako makita, dali-dali akong pumasok sa malaking pintuan ng bahay. French door po ang style nito at sobrang luma na. Pero ang pintuan na yon parang gawa sa nara kaya matibay. Makikita naman doon ang mga bakas na parang kalmot ng mga matutulis na kuko. Meron ding bakas na parang tinaga. Bakit ganito? Kalmot ng kuko ng mabangis na hayop? Miguel, anong ginagawa mo dyan? Baka mamaya may ano dyan at mapahamak ka. Nagulat ako dahil nakita niya ako agad. Napatingin pa siya sa ahas na pinatay ko. Oh, ano ito? Parang kapapatay lang nito ah. Ikaw yung nakapatay nito? Oo, Manong. Inatake kasi ako eh. Ano, natuklaw ka ba? Hindi po, pero muntik na. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Manong, tignan mo to oh. Hindi ba't bakas to ng kuko ng mabangis na hayop? Dahil sa sinabi ko ay lumapit din siya at tiningnan ang tinutukoy ko. Hinawakan niya rin ito at doon nangunot ang noo niya. Abay, oo nga no. Ako naman noon, nagpalinga-linga sa loob ng bahay. May mga nakita akong litrato. Ang mga upuan noon sa lugar na yon. Nakabaliktad ang iba. May mga basag pang kristal doon. Ito pala ang sitwasyon ng bahay mula pa noon. Abay, grabe talaga siguro ang patayan nila. Parang okay naman dito, Manong eh. Hindi na yata delikado. Ay nako, hindi ko alam. Malay natin, di ba? Baka dati lang po yun. Tumungo ako sa may hagdan. Umakyat ako sa taas at sumunod na rin sa akin si Manong Jose. Para kasing naiintriga din siya. Maraming kwarto doon at maraming mga naiwan na picture frame at malaking larawan pa sa mga dingding. Yan lalaki sa itaas. Yan si Nicolo Sr. Litrato na kasal nila noon. At yung babae naman, yan si Doña Socorro, ang asawa niya. Tapos itong sa baba, yan si Nicolo Jr. At nakikita mo yung babae, yan ang mapapangasawa niya sana. Kaso itong si Nicolo na Jr., nagkagusto sa kasambahay nila. Naningkit ang mga mata ko sa litrato ng babae. Pamilyar siya noon para sa akin. Mukhang napansin din agad ni Manong Jose ang reaksyon kong yon kaya napatanong siya. Bakit, Miguel? May napapansin ka ba? Yung babae po kasi. Parang nakita ko na pero hindi ko maalala kung saan. Ayan si Larena. Mayaman na ang kanyan. Pero hindi na rin namin alam kung nasaan. Pero alam kong buhay pa yan. Hanggang ngayon, baka nasa ibang bansa pa yan o baka dito lang din sa Pilipinas. Pero sa ibang lugar yon. Manong Jose, ano po apelido nitong si Larena? Nako, hindi ko na maalala ang apelido nun. Pero anak Ruso yon. Anak Ruso ho? Parang Russian po? Oo, tama. Ruso kasi ang tatay nun. Kahit nga itong si Sir Nicolo dugong Ruso din dyan. Pero lumamang na yata ang dugong Pinoy kasi half yung tatay niya Baka sa kanya 1/4 lang. Oo nga kasi yung apelido ni Nicolo III, maraming V Di ko maalala basta V. V yung nasa dulo na apelido niya. Stepanov, Glob, Glob, Blob, Blob. Basta, mga ganung tunog.
Sabi nga ni Lilian, ob-ob eh. Abay, mahirap din naman banggitin ang apelido nila. Kaya ako, ayoko na problemahin yan. Basta yun na yun. Gumala pa kami noon sa loob ng bahay. Medyo madilim masyado roon dahil hindi nakakapasok ang liwanag sa bandang pinakaloob talaga. Hindi bali doon sa may litrato dahil nakakalusot ang liwanag ng araw sa glass wall. Pero sa bandang sulok talaga doon, madilim na kaya gumamit na ako ng cellphone. Habang nagtitingin kami noon, nagtatanong naman si Manong Jose tungkol sa trabaho ko kung sino ba talaga ako. Sinabi ko rin sa kanya na meron akong gallery at yon ang negosyo ko. Ibig sabihin, marunong ka palang umukit. Alam niyo ba to si Sir Nicolo? May silid siya na puro ukit niya yung laman. Tigib nga lang ang gamit noon eh. Tigib po? Oo. Teka nga't hanapin natin. Yun kasi ang ginagamit niya para makagawa ng imahe. Saan nga ba yan dito? Teka lang ha. Hahanapin ko lang sa kwarto. Alam ko yon kasi yung pamilya namin dito, doon nagtatrabaho sa kanila noon eh. Ilang beses na rin ako nakapasok dito dahil sa kanya. Panay ang bukas namin noon sa kwarto. Bawat bukas dumadami ang mga alikabok at nakakaubo. Hanggang sa nabuksan na nga niya ang isa. Oh, ito. Halika dito, Miguel. Ipapakita ko ang mga opera niya dati. Pumasok ako noon at namangha ako sa mga nakikita ko. Ang daming imahe ang naroon. Meron ding magagandang tanawin. Meron pang anghel doon at kahoy lang yon na inukit at walang kulay, pero napakaganda. Meron pang Last Supper na gawa at inukit lang din. Ito ang tinatawag na tigib. Kapag umuukit kasi siya, pinupokpok niya ito ng martilyo. Sobrang tiyaga niya noon na gumawa ng ganito. Nako, matutuwa si Lilian yan kapag nakakita niya yan. Teka nga, kukunan ko lang video para mainggit. Pansin mo naman Manong, di ba? Mukha naman safe yung lugar. Oo nga eh. Pansin ko din. Matagal na kasing hindi napupuntahan ito dahil maraming takot. Pero mukhang okay naman pala. Dahil nakita na namin ang lugar, nagpasya kaming umalis noon. Ngunit nang bababa na kami ay napahinto ako nang may marinig akong pagdaing ng boses ng lalaki. Ano yun? Narinig mo din? Oo eh. Saan yun? Sandali naming hinanap ang pinanggalingan ng boses. Pero nakailang minuto na ikot lang kami. Wala kaming nakita pero may kalat na tsinelas sa mga bato. Sinipa ko lang yon at inaya na lang si Manong Jose na umalis. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong ako ni Lilian. Hoy sir, grabe ka, pinag-alala mo ko. Saan ka man ang galing? Kanina pa kaya kita hinahanap? Kasama ko lang si Manong Jose. Tsaka, bakit mukhang galit ka dyan? Saan ka kasi galing? Pinuntahan mo siguro yung malaking bahay, no? Manong, saan po kayo galing? Oo. Pinuntahan nga namin yung bahay. Sinundan ko lang. Kita mo to, di ba delikado dun? Ayos ka lang ba? At saka, ano yan? Bakit may dugo ka sa kamay? Marami ka pang pantal. Tingnan mo yung braso mo, sir, oh. Ano ka ba? Kagat lang ng lamok yan. Tsaka may nakaaway akong ahas kaya nasugatan ako. Pero ayos lang yan. Ano? Ahas? OA naman nito. Huy, buhay pa ako. So dapat pala mamatay ka muna. Huy Lilian, nag-aalala ka ba talaga sa akin? Oo naman, alangan namang hindi. Di ibig sabihin, crush mo ko kaya nag-aalala ka. Natawa si Manong sa sinabi ko. Kalokohan ko lang yon, pero si Lilian, hindi lang mataan ng lalaki kundi pati butas ng ilong niya. Grabe ka naman, ang kapal naman ng mukha nitong amo kong to. Nag-aalala lang ako sir, kasi walang magmamaneho ng sasakyan mo kapag umuwi ako.
Lumakas ang tawa ni Manong. Ako naman ay medyo napahiya. Kaya tinodo ko na ang kalokohan ko sa kanya at inalis ang kamay kong hawak niya. Yung papuntang sakay mo, libre lang yun ha. Pero yung pauwi, kaltas na yung sa sahod mo. Pero kung ayaw mo magbayad, huwag ka na sumakay sa sasakyan ko. Sige na nga sir. Crush na nga kita para makauwi ako ng libre. Aray ko! Halika na nga ditong babae ka. Kahit kailan talaga maloko ka. Gamutin mo nga tong kamay ko para libre na iuwi mo. Tawanan lang kami noon at pagkatapos niyang magamot ang kamay ko, pinakita ko naman sa kanya ang navideohan ko sa bahay na yon. Tulad ng inasahan ko, manghang-mangha naman siya. Hala sir, ang ganda ng mga gawa niya. Uy, baka ito talaga yung dahilan kung bakit pumunta tayo dito. Pero sure ka talaga, hindi delikado dun? Hindi naman, basta mag-jacket lang tayo. Kasi maraming lamok dun eh. Baka maubos yung dugo mo, sayang. Puntahan nga natin. Hapon na eh. Bukas na lang. Nagpalipas kami ng isang gabi pa roon. Kinabukasan, umaga pa lang, pinuntahan na agad namin ang bahay. Nagsuot lang kami ng jacket at pantalon bilang proteksyon sa lamok. Dinala ko siya sa kwarto na tinutukoy ko. Kasama namin ulit noon si Manong Jose. Hala sir, ang gaganda, parang antibay pa ng mga kahoy. Ito nga, hindi pa natapos oh. Hulman tao talaga, parang naliligo sa ilog oh. Ang galing. Teka, try ko. Paano nga ulit? Chisel no? Tapos martilyo. Ito, try ko. Sir, anong gagawin mo dyan? Tatapusin mo? Susubukan ko kung marunong ako. Pero nang hawakan ko na ang martilyo noon, biglang nakarinig kami ng sigaw. Kumunot ang noo ko dahil parang mas malakas pakinggan yon sa kwarto na kinaroroonan namin. Ano yun? Kahapon pa nga namin naririnig yun eh. Sumisigaw ng malakas ang boses na yon. Parang nahihirapang umiiyak. Tiningnan ko naman ang sahig at pansin ko na parang sa ilalim nito nanggagaling ang tinig na yon. Sir, tingnan mo to oh. Pwedeng iusod. Ano yan? Isang malaking imahe yon na gawa din sa ukit, pero isang babae. Nauusod nga ito ni Lilian at napalapit naman noon si Manong Jose. Binitawan ko ang hawak ko at lumapit sa kanila. 3 kami noon na napasilip sa daanan pababa. At doon namin narinig ang kahindik-hindik na pagdaing ng boses lalaki. Sir, bababa ba tayo? Nakakatakot. Pero may taong nakukulong yata dyan. Hindi niyo ba naririnig? Sino naman yung taong yon? Wala naman ako alam na nawala sa mga panahong ito. Ako na ang nag-usod ng tuluyan ng imahe na yon at binuksan ang flashlight sa cellphone ko. Agad akong hinawakan ni Lilian sa braso para pigilan. Hoy sir, hindi ka ba natatakot? Natatakot ako. Pero buhay yung tao. Naku sir, baka mamaya delikado dyan. Inalis ko ang kamay ni Lilian noon at nagpa siyang bumaba ng hagdan. Sobrang dilim sa loob, kaya ang natatamaan lang ng ilaw ng cellphone ko ang makikita. Sumunod naman sila Lilian noon at halata sa paghinga niya ang takot. May mga naririnig din kasi kaming tunog ng kadena. Umilaw na rin noon ang flashlight sa cellphone niya. Miguel, mag-ingat ka dyan. Madilim pa naman. Mamaya yung mga daing na yan patibong pala. Bakit ba kasi tayo papasok, sir? Pwede naman nating i-report to eh. May gusto talaga akong malaman, Lilian. Ano nga yun? Nakalimutan mo na ba? Tungkol kay Nicolo III. Ay naku, sir. Baka sa ibang lugar nakatira yun. Paano ko yung tao naririnig natin may alam, di ba? Bakit ba gusto mo malaman kung nasaan yung anak ni Sir Nicolo, Miguel? Ano bang connection mo sa taong ito?
Iisa lang po kasi kami ng nanay. Ano? Hindi ko pinansin ang gulat sa sinabi niya. Nakababa na kasi kami noon at iginala ko ang ilaw sa phone ko. Ganon din ang ginagawa ni Lilian sa phone niya. At inikot namin ito sa buong paligid. Sir, may mga kalansay dito. Tingnan mo, ayun oh. Inilawan ko rin ang inilawan niya. Doon na ako naging kabado dahil marami akong kalansay na nakita. At ang hiyaw ng lalaki, lalong lumalakas kaya ang ilaw ng cellphone ko noon. Inangat ko papunta sa pinanggagalingan ng boses. Tumaas baba ang dibdib ko sa pagkagimbal nang makita ang isang lalaki na nakahiga sa maalikabok na kama at nakakadena. Halos tuyong-tuyo na ang balat niya sa sobrang kapayatan. Nanginginig ang kamay ko noon na nakahawak sa cellphone ko, kaya makikita sa ilaw na tumatama rito. Diyos por santo! Sino yan? Bakit nakatali siya dito? Sino ka ho? Sino po may gawa niyan sa inyo? Hirap na hirap ang taong yon tapos umiiyak ito sa sobrang kahirapan. May binabanggit pa siyang pangalan sa una dahil hindi namin maintindihan. Para siyang may pakiusap sa amin noon. Hindi lang talaga klaro ang mga sinasabi niya. Sandali. Hahanapin namin yung susi tapos papakaulan ka namin dyan. Nagulat ako nang magwala siya. Hinawakan ako ni Manong Jose para pigilan at nilapitan niya ang taong yon. Hindi mo kaya magsalita? Ayaw mo bang pakaulan ka namin? Hirap na umiling ang taong yon. Ramdam ko rin noon ang awa para sa kanya. Ilang araw ka na dito? Isang linggo? Hindi. Isang buwan? Hindi rin. Isang taon? Hindi pa rin. 2 taon? Aba, puro hindi ah. Ilang taon? 5 taon? Naku, umiling din eh. Ilang taon ba? 10 taon po. Kapag 10 taon, patay na to, Lilian. Dahil puro pag-iling lang ang sagot ng lalaki, ako ang sumingit para magtanong. May 20 taon na ba? Sir naman, imposible na nga yung 10-20 taon pa. Pero pagtingin namin sa lalaki, tumango ito. Nagulat kami at nagkatinginan sa isa't isa. 20 taon? Kung ganun sino ka? Isa ka ba sa mga pulis? Hindi rin? Isa sa mga alalay? Umiling ulit ito. Naawa pa ako sa kanya noon dahil kahit pag-iling ay hirap na hirap siya pero ginagawa niya. Ako magtatanong. Teka, kilala mo ba si Nicolo III? Dahil na naman sa tanong ko ay umiyak ito. Pero wala siyang nailuha sa sobrang katuyuan ng katawan. Wala siyang katubig-tubig roon. Kung kilala mo siya, kamag-anak ka ba niya? Oo daw, sir. Hala, baka si ano to? Ikaw ba si Nicolo Jr.? Tumango ang lalaki at mas lalo kaming nagulat noon. Si Manong Jose noon na tarantang tila may hinahanap. Hanapin natin yung susi. Pero Manong, ayaw niya. Tingnan mo, nagwawala siya. Kung ikaw si Nicolo Jr., di kilala mo si Annabel. Kabado ako noon habang pinapanood ang pagtango niya. Hindi ko alam kung bakit ang sikip ng dibdib ko habang nakikita siyang nagsusumikap sumagot sa mga tanong ko. Ako si Miguel. Anak niya ako. Si Nicolo III, kuya ko. Siya bali mas matanda sa akin na 1 taon. Gusto ko sanang mahanap kung nasaan siya. Anong sabi mo? Kuya mo si Nicolo III? Oo, Manong. Kaya nga ako nagtatanong kasi hinahanap ko siya. Hindi kasi sinabi ni Mama yung tungkol sa kanya. Nakita ko lang sa birth certificate niya. Teka nga sandali, Miguel. Mas matanda sa'yo na 1 taon ang anak ni Sir Nicolo
Kaya imposible yan. Anong imposible? Nawala ang anak ni Sir Nicolo noon. 1.5 taon na ang edad nito. At hindi buntis noon si Annabel. Ho? Hala sir, paanong... Nako, sandali. Hanapin na muna natin ang susi para pakawalan itong si Sir Nicolo. Dadalhin natin siya sa ospital. Mamaya ko na ipapaliwanag ang naiintindihan ko. Pero nagwala ang lalaki at sinisikap na banggitin ang salitang wag. Todo pagmamakaawa siyang sabihin yon at nabanggit pa niya ang pangalang Mang Iming. Bakit, sir? Gusto mo puntahan namin si Mang Iming at dalahin dito sa'yo? Doon tumango ang lalaki. Pumayag kami sa gusto niya at lumabas kami ng bahay na yon. Pinuntahan namin ang matanda na tinutukoy nito. Ayon kay Manong Jose noon, isang albularyo ang matandang yon. Ano? Buhay pa si Nicolo? Oo, Tatay Iming. Buhay talaga siya 2 dekada na nakalipas at nandun lang siya. Nako, hindi maganda ito. Hindi tatagal ang tao sa ganung kahabang panahon na nakukulong doon. Gusto niya pumunta ka ron, Tay. Ayaw niya kalagan muna namin siya. Dahil ayaw niya makakasakit siya. Tara, puntahan natin siya. Hindi ko alam na buhay pa pala siya. Sino naman ang gumawa nito sa kanya? Bumalik kami sa bahay na yon at dinala namin ang matanda sa ilalim na parte. At pagkakita niya kay Nicolo Jr., hindi ko alam, pero nakita kong pinatungan ni Mang Iming ng asin ang balat ng lalaki at umusok ito. Doon kami mas nagimbal. Makakabawi pa siya. Ibigay lang natin sa kanya ang kailangan niya. Nasunog yung balat niya sa asin, Tay. Ibig sabihin, Oo, aswang siya. Parang ginawa siyang aswang muna bago tinali dito. O baka siya mismo ang nagtali nito sa sarili niya. Sandali lang, Nicolo ha. Kukuha lang kami ng gamot para sa'yo. Hindi ko pa alam sa una ang gamot na kailangan niya. Pero si Mang Iming at Manong Jose noon, umalis at naghintay lamang kami ni Lilian sa bahay. Pareho kaming kabado noon at si Lilian halos ayaw nang bumitaw sa braso ko. Pagbalik naman ng dalawa, may dala silang biik. Bumalik ulit kami noon sa basement at doon mismo kinatay namin ang biik. Nagsusuka si Lilian noon sa sitwasyon, lalo na nang ilagay sa tabo ni Mang Iming ang dugo ng baboy. Alalayan mo siya, Jose, at ipainom mo sa kanya itong dugo. Habang ginagawa yon ng dalawa, nakasubsob lang si Lilian noon sa dibdib ko. Ako naman, iniilawan sila para makita ang ginagawa. Pinainom nga nila ng dugo ang lalaki hanggang sa nabusog ito. Nang matahimik ito, hinanap na namin ang susi. Mabuti na lang nakita rin namin yon at saka pinakawalan ng lalaki sa pagkatali. Nang makalaga namin ito, pinagtulungan namin siyang ilabas. Doon naman siya inusisa ng matanda. Ang pagsasalita pa niya noon hindi maintindihan. Anong sabi niya, Lo? Hindi totoong nawala ang anak niya. Binigyan niya ng sapat na yaman si Annabel para magpakalayo-layo kasama ang nag-iisang anak nila. Ang sabi niya kay Annabel, ibahin ang pangalan ng bata at i-adjust lahat pati ang edad at apelido. Ano? Paano pala sir kung ikaw talaga si Nicolo? Tapos tatay mo siya. Doon bumigay ang emosyon ko. Ang apelyido na dala ko kasi, apelyido na kinikilala kong ama. Pero dahil sa nalaman ko, 1 taon lang ang tanda sa akin ni Nicolo III. Parang imposible ngang maging kuya ko siya ayon sa mga kwento nila. parang tama ang hinala ko. Mukhang ikaw nga yung batang nawawala noon, Miguel. Mukhang ikaw nga ang anak ni Sir Nicolo. Diyos ko naman. Paano naman nangyari to?
Meron namang rason ng mga magulang mo, Iho. Pero kung ikaw ang anak nitong si Nicolo, anong nararamdaman mo ngayon? Naku sir, baka lukso ng dugo ang dahilan kung bakit hindi ka mapigilan kanina. Kasi ramdam mo ng tatay mo yung nasa basement. Mukhang ganun na nga. Tumulo ang luha ko noon. Nakita kong umaangat ang kamay ng lalaki na parang gustong hawakan ako. Rumagasa ang mga luha ko at inabot ang kamay niya. Ramdam na ramdam ko noon ang buto niya. Halos wala nang ang laman pero kahit ganon, kahit mabaho siya noon, niyakap ko pa rin. Sino may gawa sa'yo nito? Sabihin mo. Sabihin mo at gaganti tayo pa! May sinambit siyang pangalan na medyo hindi klaro sa una. Pero sa huli nakuha rin ng matanda ang ibig nitong sabihin. Larena ang sinabi niya. Pinakita rin namin ang picture ng Larena na tinutukoy niya at tumango siya bilang kumpirmasyon. Teka lang sandali. Parang kamukha to ng babae sa hotel, sir. Yung nanay ni Bea. Ano? Patingin nga. Oh, ito oh. Larena ang pangalan ng may-ari ng hotel. Tapos kamukha pa niya. Kinuha ko ang litrato at tinitigan ng maigi. Hanggang sa namukaan ko nga. Tiningnan ko rin ang phone screen niya. At nakita ko ang page ng babaeng kamukha ng nasa litrato. Dahil doon ay nakaisip ako ng paraan. Dahil din sa sinasabi ni Bea na sakit nito. Kung ginawa niyang aswang ang tatay mo, Iyo, hindi malabong ganun din siya. Pwede nga po, no? Kasi yung pagkain niya walang kaasin-asin. Naalala mo, sir? Pagkain niyo ng aswang. Naku, tumikim pa tayo. Mamaya tao pala yung karning yun. Tapos wala siyang awa kung saktan niya yung anak niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Walang iya siya. Pinahirapan niya ang tatay ko. Ako mag-iigante! Kinuhanan ko ng litrato ang ama ko noon at pinadala sa mismong page. Naghintay kami roon magdamag. Ang ama ko naman noon dahil isa nga siyang aswang at meron siyang makakain. Mabilis din ang pagbawi niya ng lakas. Sumapit ang gabi at si Lilia noon ay tinago ko lang sa kwarto. Kahit nagmamakulit siyang lumabas. Alam kong natatakot siya sa gagawin ko. At katulad ng inaasahan ko, dumating nga ang babae. Madilim ang bahay noon dahil gabi. Pero kami naman nagtatago lang din sa dilim. Alam kong nandyan ka, Nicolo. Magpakita ka! Hinahamon mo ko, di ba? Sino Nicolo ang tinutukoy mo? Ang ama o ang anak? Tunay nga palang bumalik ka. Pinadala ka ba rito ng hampas lupa mong ina? Wala kang karapatang tawagin ang paslupa ang nanay ko! Nag-uusap lang kami noon pero madilim. Lugi ako kung tutuusin dahil aswang siya at sanay siya sa dilim kumpara sa akin. Ano bang dapat kong itawag sa nanay mo? Gold digger? Isang hamak na kasambahay lamang ang nanay mo, Nicolo. Inagaw niya sa akin ang taong pakakasalan ko sana. Dahil sa kanya niloko ko ng tatay mo kaya nabuo ka. Sa pagkakaalam ko, hindi kayo kasal. Ibig sabihin hindi pa kayo mag-asawa. At mas lalong hindi ka niya kasintahan para sabihin mo niloko ka ng tatay ko. Kung meron man maniningil dito, ako yun. Dahil sa iyo nawalan ako ng karapatang makilala ang sarili ko. Dahil namuhay ako ng hindi ko tunay na pangalan. At lumaki akong ibang ama ang kasama ko. Samantalang ang tunay kong ama ay pinapahirapan mo dito. Magbabayad ka sa akin ngayon, Larena! Hinampas ko sa sahig ang buntot pagi na hawak kong binigay sa akin ni Mang Iming. Narinig ko ang malagim niyang pag-angil na parang nagpapalit ng anyo. At doon ay tumakbo ako palabas ng bahay para mas dalihin siya sa mas maliwanag na parte. Lalo na at maliwanag ang buwan. Sumunod siya agad roon at walang ano-ano'y umatake siya sa akin. Hindi ako nakailag sa unang pagkakataon kaya natumba ako. Kinabahan ako bigla dahil sinakyan niya ako agad at hinatawa ng matulis niyang kuko. Nagkaroon ako ng mahahabang sugat sa braso.
dahil ginawa ko yung panangga ngunit biglang naalis siya sa ibabaw ko. Tumilapon siya at nakita ko ang isang taong nasa anyong aswang din. Payat ang pangangatawan niya pero mabilis siyang kumilos. Miguel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Halika, tutulungan kita! Sir Miguel, buksan mo yung pintuan kung ayaw mong tumalon ako dito! Hoy! Lilian! Diyan ka lang! Buksan mo yung pintuan! Nataranta pa ako noon dahil nakikita ko siya sa bintana at nilalabas ang isang paa. Napamura pa ako noon dahil iyak siya ng iyak pero hinahamon ako. Ang ama ko noon at ang aswang na si Larena, nag-aaway na. Resback din noon si Mang Iming. Ilabas mo na lang siya doon. Baka mamaya tumalon pa yan. Tulungan ko na lang ang papa mo. Dahil sa sinabi ni Manong Jose ay tumakbo na lang ako sa taas at inalis ang mga harang sa pintuan ng kwartong pinagkulungan ko kay Lilian. Nang mabuksan ko ang kwarto, sampalang inabot ko sa kanya at sinigawan niya ako habang umiiyak. Napakasama talaga ng ugali mo! Pinoprotektahan lang kita! Tapos ikaw mapapahamak? Nakita kita! Munti ka ng malapa ng aswang! Ano bang gusto mo? Manood lang ako? Tumakbo siya pababa noon at sumunod naman ako. Doon nakita ko nang pinagtutulungan nila ang aswang. Nakita ko ang isang aswang noon na tumilapon. Walang yaka, Larena! Tumulong ako sa paglaban sa aswang noon. Masyado siyang malakas at mabilis. Nahirapan nga si Mang Jose at Mang Iming. Nagsisisigaw ang matanda ng asin at biglang lumapit si Lilian, sabay saboy sa aswang ng asin. At hindi ko malaman kung saan niya ito nakuha. Pagkasaboy niya ng asin, agad ko ring hinampas ng buntot pagi ang aswang at sinundan pa yon ni Mang Iming. Tinusok din ito ni Manong Jose ng hawak na itak. Pero parang hindi pa ito natinag. Malakas pa rin ito kahit anong pananakit ang ginagawa namin sa kanya. Nasaktan pa niya ang dalawa noon at ako ang hinawakan niya sa leeg. Hindi ako madaling mapaluhod, Nicolo. Alam ng tatay mo yan. Pues, pagtsatsagaan kitang paluhurin! Umatake ang ama ko noon at nabitawan naman ako ng aswang. Mabilis akong nilapitan ni Lilian. Umiiyak siya sa takot noon pero lumalaban. Umatake rin si Manong Jose noon at sumunod pa si Mang Ining. Hinagis lang ng aswang ang mga ito at iniwan ng aking ama. Sinakal niya ito sa leeg na siyang ikinasigaw ko ng malakas hanggang sa bumalik sa pagiging tao ang tatay ko dahil napakahina nga naman niya. Papa! Ang lakas ng loob mong maghamon, Nicolo. Tapos iiyak ka lang pala. Anong pakiramdam ngayon na dinalhan mo lang ng kamatayan ng tatay mo? Hindi kita urungan, Larena. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya. Manalo ka man ngayon. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon ay gabi. Kaya kitang atakihin sa umaga. Tandaan mo yan! Habang hawak na sa leeg ang tatay ko, biglang may aswang din na umatake sa kanya. At doon niya nabitawan ng aking ama. Nagulat ako sa biglang pagsulpot nito. Pero ang aswang na yon ang naging kalaban ni Larena. Ano ginagawa mo, Bea? Bea? Alam ko na ang lahat at wala ka nang maitatago pa sa akin. Buhay ang tatay ko! Kinulong mo siya dito! Ano bang pinagsasasabi mo? Nabasa ko ang usapan niyo ng unang anak niya. Nakita ko na pinahirapan mo siya. Anong klase kang ina? Tapos ngayon sinasaktan mo sila? Ako ang harapin mo ngayon. Tayo ang maglaban. Napasinghap lang ako noon nang magpambuno sila. Lumapit ako noon sa tatay ko at kinandong siya. Humihinga pa siya. Ibig sabihin may pag-asa pa siyang mabuhay. Pero nang makita kong dehado si Bea, muli akong tumayo at lumaban kay Larena. Tumulong din sila Manong Jose at Mang Iming. Mabuti na lang malakas si Bea at sa huli ay naisahan niya ang nanay niya. Bumaon ang matulis niyang kuko sa dibdib nito at ako naman ay sinakal ito gamit ang buntot pagi. Tumalsik ang dugo noon sa amin nang bunutin niya ang kamay niya
Saka lang namin binitawan ng nanay niya ng patay na ito. Bumalik siya sa pagiging tao at humagulhol na lang ng iyak. Papa! Papa! Pa! Mabuhay ka pa! Laban lang pa! Ano? Iisa kayo ng tatay? Ikaw si Nicolo? Ikaw ang kuya ko? Alam mo na yung tungkol sa akin? Alam ko yung tungkol sa'yo dahil sinabi sa akin ng nanay ko. Ang hindi niya lang sinabi, buhay pa palang tatay ko. Alam ko to, yung dating bahay nila. Hindi ko alam na nandito lang pala siya. Saka ko lang nalaman nung mabasa ko yung conversation niya sa cellphone niya. Sorry. Dahil kung alam ko lang dati ko pa siya sanang inilabas dito. Kinabig ko na lang siya noon at dalawa sila ng tatay namin ang niyakap ko. Matindi ang natuklasan ko noon. Hindi lang tatay ko ang nakilala ko. May kapatid pa pala ako. Bilang mga anak ay ginawa namin ang lahat noon para manumbalik ng tuluyan ang lakas ng tatay namin. Hinayaan ko siyang tumira kay Bea noon dahil ang lugar ni Bea nasa Makahoy na parte habang ako ay syudad pa. 3 buwan ang nakalipas, tuluyan nang naging okay si Papa. Nagawa na nga niyang balikan ang bahay niya. At kahit ang lupa noon sa lugar, bumalik sa kanya. Pero ang mga magsasaka na naroon, patuloy pa ring nag-aalaga ng mga palayan. Bale nagbabayad na lang sila ng renta. Tungkol naman sa paintings na naging dahilan ng lahat kung bakit ko napuntahan ang lugar. Hindi naman totoong may bahay sa tabi ng talon. Ayon kay Papa, pangarap lang nila yon ng nanay ko. At oo nga, si Mama noon ay kasambahay pala nila. Tungkol naman sa mga pulis, ayon kay Papa, pinatay yon nila Rena at pinakain sa kanya. Pati ang mga batang nawawala noon, sila Rena ang dahilan. Habang siya ay kinadena nito matapos niyang mapatay ang buong pamilya niya dahil sa pagkaaswang. Sa ngayon ay maayos ang relasyon naming pamilya. Maaaring aswang ang aking ama, pero nagagabayan siya ni Bea para kontrolin ito. Si Bea naman at Lilian, sa oras na magkita sobrang tuwang-tuwa. At sa huli, Miss Clar, si Lilian din ang napangasawa ko. Siya na kasi ang babaeng nakasanayan kong kasama, kaya siya na rin ang minahal ko kalaunan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.